Ang sarap na mangga. Ubusin ko lang to. Tapos, meron tayo tatakel na business proposal ko sa mga product ko. Okay. Kung sino man yung sino man yung nakakapansin na sa akin. Okay? I'm doing a nails, lashes. Okay? Tapos, nagbebenta din ako ng mga product ko sa nails and lashes. That's my own brand. Okay? So, ngayon, ang i-discuss natin for today, business proposal po ito for my product. So, in short, naghahanap po ako ng mga ka-business partner na willing mag-finance, okay? Willing mag-finance in exchange of my, tawag dito, company's name on my own product. Okay? Ngayon, itatakal ko lahat yung business plan ko dito para alam mo, bago ka pumasok bilang ka-partner ko, alam mo yung plano ko sa gagawin kong investment sa product. Okay? At least aware ka on the first on this journey na ganon yung mga ginagawa ko. Paano ko siya i-advertise, paano ko siya i-market para nang sa ganon kikita tayo sa product na gugugulan natin ng panahon ng pera. Okay? I'm gonna give you an example. Uulitin ko lang yung na-discuss ko na sa live kanina sa Facebook account ko. So ngayon, magla-live ako ngayon for you to understand again. Okay? Aayusin ko lang ng pag-discuss. Okay? Meron akong whiteboard dito. So, magsusulat ako ng computation and all. Explain ko. Napaka-basic, understanding lang ng math. So, pagpasensyahan nyo lang ho muna kasi hindi po talaga ako ganon kagaling sa pag-compute. Pero kung sakali man na may chances na maunawaan mo yung mga gusto kong ipahayag, okay? Tulungan mo ako, mag-comment ka dyan, mag-set ka ng suggestions kasi open naman ako sa suggestions. Eto. For example, oo nga pala, meron lang akong limit at maximum na need kakailanganin na pera sa mga investors ko. For example, tatanggap ako ng 1,000 minimum. 1,000 to 10,000 lang yung kaya kong tanggapin. Kasi, hindi, gaya ng sabi ko kanina, ayokong mag-risk sa isang bagay na hindi ko rin kaya i-turn over yung sarili ko. Okay? So, in short, hanggang 10,000 max lang yung kaya kong irolyo pagdating sa pagbili ng mga products na natin. Okay? So, for example, magbibigay ako ng halimbawa sa inyo kung yung minimum na rate na kaya mo lang i-spend sa mga product ko. For example, 1,000. Nakakapagbigay ka sa akin ng 1,000 investment. Okay? Pinaka mababang pera mo na yan na ibibigay mo sa product na to.
Okay? Kasi shareholder ka na. Nga pala, 5% yung return share yung ibibigay ko sa inyo ha. So, for example, itatry natin ilalagay dito, investment mo is nasa 1,000 peso. Okay? I-calculate mo rin kasi baka kasi magkamali ako, at least may guide ka lang din. For example, sa investment na 1,000 peso, okay, meron tayong contract na susundin. Okay, may allotted contract tayo susundin. Kasi hindi pwedeng tawag dito for long term hindi pwede. Yes, long term goals, but ang desired na kailangan nating kunin sa na-invest nating pera, lalo na't ganito lang kababa yung na-invest natin, is limited time offer lang ho yun. Like, nasa short pace ng pagkuha ng shares. Okay? For example, nag-invest ka sa product ko worth 1,000 peso. Ngayon, meron tayong, for example lang 1-month contract. 1-month contract. Okay? Ayan, so 1-month contract. Pasensya na kasi baliktad. Dapat kasi baliktad yung phones. Kaso nakaharap kasi sa akin yung phone. Okay? So, ikaw na mag-analyze or ikaw na mag-pattern para masundan mo lang yung mga pinagsusulat ko. At hindi ka malito sa sinulat ko. Hindi ko lang alam kung pwede ko bang pwede ko naman sana siyang italikod para makita nyo yung ko. Then kung may mga suggestions kayo, pwede nyo na lang sana akong i-PM. Kung try ko lang italikod, ha? Ewan ko lang kung anong itsura sa likod. Okay ba yung Okay ba yung... May difference ba yung... Wait lang ha. I-turn over lang natin para makita niyo yung mga sinusulat ko. Parang mas comfortable kasi ako pag i-flip yung camera eh. Wait lang ha. Ayan. Ayan, mas okay pa to, no? Pag i-flip yung camera. Sige. Then, kung sino man may gustong mag-comment, please try to send me a message na lang ha. Okay. Kasi hindi ko mababasa yung mga comment section nyo. So, paki-check na lang muna yung gagawin kong yung sasabihin ko dito sa whiteboard. Tama ba? Wait lang. Okay. Ayan, kita naman So, meron tayong 1 month na contract. Makinig kayo ha, please. Kasi, by part kasi yung i-discuss natin. Para nang sa ganun, paunti-unti naman, maka-cover up nyo yung mga gusto kong ipapaliwanag sa inyo. Step by step. So, sa 1,000 peso na ininvest mo, for example, okay, check mo yung TikTok Shop account ko. Marami akong mga products dyan, diba? Meron akong mga winning products na talagang mabenta siya sa mga salon shops. Okay? Since alam niyo naman siguro kung gaano ka-saturated yung mga salon ngayon sa bansa natin. So, ibig sabihin, particularly yung mga owner ng mga products is iilan lang. So, I'm trying to expand my business, hindi lang po sa pagtatayo ng services. I'm also try to expand my ability to sell din ng my own products. Okay? For example, check mo yung TikTok shop ko. Napili ko i-invest yung pera mo sa isang press-on glue. Press-on glue, meron dyan. Check mo. So, ayan, isusulat ko muna yung press-on glue. Press-on glue. So, makikita mo dyan, worth nasa 150
pesos yung bentahan ko, yung price niya, each item. Okay? So, 150 pesos yung item. Ngayon, sa 1,000 peso mo, okay, eto price pa lang to ng retail price pa lang to. So, kukuha ako ng, for example, sa 1,000 na to, bibili ako ng 10 piraso ng item sa 1,000 peso na to. Example lang ha, hindi pa to yung pinaka-final ano. Example lang, 10 pieces na item. Okay, sa 1,000 peso mo. Okay, meron tayong 10 pieces na ano. Ngayon, meron akong target na client, na customer, na kailangan bilhin yung product na yon para tayo magka-gain. Para tayo kumita sa product na yon. For example, sa 1,000 peso na inimpok mo, meron tayong benta in that 1 week sale, meron tayong bentang 10 tao na bumili sa product na press on glue na yon. Okay? Halimbawa, meron tayong 10 heads na bumili. Okay? Ngayon, paano natin makukuha yung tinubo neto? So, ita-times lang ho natin yung 150 pesos na item times sa nabenta, sa nabili natin product. Supposed to be, ang breakdown kasi niyan, 1,500. So, profit na yon. Okay? So, ngayon, since 5% yung accumulated na share na ibibigay ko sa'yo, sobrang balik talaga yung inilaan mong pera sa akin. Supposed to be 500 yung kinita mo itinubo mo sa 1,000 peso mo. So 500 na shares lang, ganun. Shares lang yung ilalagay ko dito. Okay? So 500. So naging 1,500 na ngayon yung perang ibabalik ko sa'yo. Within that period na hindi ka pa umabot sa month kasi 1 week sale pa lang to eh. For example, ito, lalagyan natin 1 week sale. Okay? Sobrang ang ganda ng ang ganda ng flow ng pagkakabenta natin. Okay? So since in this side, makikita mo yung positive outcome ng ng sales na to. Ngayon, hindi naman lagi na lagi tayong nakakabenta. Hindi naman araw-araw since bago ko pa lang to ino-offer sa inyo. So wala pa akong experience talaga, nangangapa pa ako kung paano ko siya papatakbuhin. So, eto ngayon, yung magiging expectation nyo, once na yung market sales natin bumaba, okay? Or, kakainin siya ng mga expenses, okay? Paano ko ba kukunin yung kinita ko sa base sa nailikom nyo sa akin na pera, yung 1,000, okay? I do paano ko ba sasabihin to? I do offer a free services. Yeah, in short, free services na siya through advertising. Okay? Doon sa mga social accounts ko, FB page, whatever social accounts na meron ako. So, it's free offers yan. Okay? Yan pa lang yung mga naiisip ko sa ngayon ha. Kasi since wala pa naman akong mga nakuhang investors,
So sa ngayon, eto pa lang yung kaya kong ibigay sa mga future investors ko. So in short, ako yung gagawa ng advertising, ako yung magma-market sa product, okay? Ako lahat. Tapos ang gagawin mo lang as investor, mag-finance ka lang talaga. Wala kang ibang gagawin kundi mag-abang sa gagawin kong ginagawa ko sa mga dapat hands-on ka rin on your end. Okay? Para alam mo yung flow ng pera na inilian mo sa akin, kung saan ko siya ginagamit. Okay? So since free lang ho ito, okay? Free lang ho ito, yung the rest of the participation ko, yung labor cost ko, it stands for example, daily rate ko as a business owner. Daily rate ko like sa pagod ko na kada araw maggagawa ko ng sarili kong content para lang mabenta yung product. And then, yung everyday na risk na gugulgulin ko sa pang-araw-araw is, 'di ba, akin lahat since ako pa lang naman yung tumataguyod sa business ko. So ganun 'yun siya. So wala ka talagang ibang intindihin kundi hihingian lang kita ng payo, hihingian lang kita ng mga opinions mo about sa kalakaran ng pinag-invest mo. Andyan pa ba kayo? Sorry i-check ko lang saglit. Baka kasi nawala yung ano. Ayan, meron pa pala. Okay? Ngayon, meron akong gagawing GC. So, I am very open to those willing to invest on my products kasi isa itong napakaseryosong bagay para sa akin. So, namimili din ho ako ng mga investors na gustong maglaan ng mga extra money nila sa products ko kasi winning product po talaga ito. Hindi ko siya pwedeng isawalang bahala kasi to tell you honestly, hindi ko kaya itong mag-isa. Hindi ko kayang bilhin lahat ng mga product na mga yan kasi kapos ako sa budget ko. So kung for example, kung sakali mang bibilhin ko siya on my own pocket money, okay? Medyo malungkot yung buhay ko kasi ako lang yung kumita. Like I want also to share my knowledge to everything, to everyone. Like ayoko yung ako lang yung kumita. 'Di ba? Naintindihan nyo? So in exchange, marami kang matututunan din sa akin. Okay? Pareho tayo nag-grow. Pareho tayong kung sakali mang pareho tayo ng goals na yumaman, like, wow, ang ganda ng ganong klaseng team up. So, oh my God, naiiyak ako. Kasi, talagang long-term goals yung gusto ko sa business ko. Talagang, ay, nako. Okay. Doon na tayo sa balik tayo ulit dito ha. Okay, so, I have free offer labor. So, in exchange of that services, okay lang. Mag-spend ako ng time, mag-spend ako lahat ng effort. So, ayun, mag-uusap-usap lang tayo. Pwede nyo din akong ma-meet in person kung gusto nyo. Walang problema. Then, in my case naman, kung sakali man gusto nyong magiging legal yung ganitong sistema ng investments natin, we can process it in a tawag dito, yung daanin sa magandang daanin sa magandang proseso. Okay, hindi ko pa alam yung pinaka-exact na process nito, pero dadaanin natin kung kinakailangan talaga. Kasi alam ko na bawal ho talaga yung ganitong yung pag-aalok ng investment, lalo na hindi ako lisensyado para alam mo na yung ganon. So basta mga ganyang bagay na pag-uusapan po yan sa personal, parang mga ganon. So ngayon, ayan na, meron tayong advertising, meron akong free labor.
meron din akong ambag dito sa expenses na to. Okay? I'm gonna give you a presentation of on my own expenses na kailangan kong i-share din dito kasi team up tayo eh, 'di ba? Hindi lang basta ako kukuha lang ng pera ko dito. Kailangan ko rin mag-ambag sa business na to kasi hindi ko pwedeng basta iasa ko lang yung sipag ko dito sa pera nyo. Hindi pwede. So, kailangan maglaan din ako ng pera dito. So, I have also a share dito na expense. Ano bang tawag dito ha? Shared expenses. Shared expenses na lang. Okay. Ayan. Nilagay ko na. Mayroon din akong shared expenses dito. So, mamaya itatakal natin to later on. So, at least man lang ma-clarify ko lang sa inyo kung ano yung mga plan ko about sa investments na to. So, nakita niyo naman siguro yung probability na kikita tayo sa product ko, diba? Okay? In this, oo nga pala, idadagdag ko lang saglit, yung mga risk factor na mangyayari dito, shoulder ko din to. Kasi bakit? Bukod sa gumamit ako ng pera ng ibang tao, ako yung magte-take over sa lahat ng mga problem. Ako at ako lang lahat ang aako nun. Okay? Ako at ako lang yung aako nun. So, para siyang basta sa akin lahat yung problema. Okay? Kung may problema man kayo sa naging kalalabasan ng pera nyo, ako at ako pa rin yung hahabulin nyo. In short. Okay? So, yun lang yun. Then, on my part, okay, may picture naman siguro na kayo, no? Okay. Ayan, screenshot nyo na kung sakali makakaligtaan nyo lang. Kasi buburahin ko. On my part, i-discuss ko ngayon yung magiging side effect ng naturang mga discussion na to. So, i-erase ko lang ha. So, di ba nakita nyo na 1 week lang, okay? 1 week pa lang, meron tayong kikitaan, probability, 80% chances na pwede tayong kumita. I guarantee you, pwede tayong kumita within that period of time lang, in that week lang. So, nakikita ko na-visualize ko na siya. Kaya, sobrang gigil na gigil ako ngayon kasi kung may pera lang, may sapat na kikita, may sapat na money lang akong hawak na hawak, wala naman sanang problema. Okay? Actually, if you really, matalino kang tao, matalino kang investor, entrepreneur, sa lahat ng napapansin ko ng mga wealthy people, hindi talaga yan gumagamit ng sarili nilang pera sa pag-i-invest ng mga business nila. Kasi, iba pa rin kapag nanggaling yung kinita nila sa maraming shareholders. Alam mo yung mga ganon? Okay, so basta iba yung iba yung impact niya sa business ng isang company owner sa mga shareholders na mabibilong sa mga ganong assets. Ang itatakal ko naman ngayon is yung, next? Expenses muna siguro, or advertising, yung dito kanina. Okay, advertising, sige, itakil natin yung advertising muna, ha? So, ayun, for example, nakuha mo na yung share mo na 500 pesos na 5%. Okay? Ngayon, ang balak mo ngayon, since nagwagi ka na sa ininvest mo, like, may returns na, like, kumita ka na talaga, okay? So, ngayon, ginanahan ka ulit para ipagpatuloy yung
yung product na yon. Okay? So for example, titingnan mo yung backgrounds ko ngayon. Yung backgrounds ng pinag-investan mo. Okay? So since na ilagay ko na dito, yan yung itatakil natin ngayon. Advertising. Dito tayo sa paano natin i-market sa social media yung product natin. Advertising. Okay? Usually, ang advertising naman, nagkukonsume to ng promotion like ads. Diba? Nagbabayad ng ads. So, in that particular month, 1 month, for example, kukuha ako ng konting barya ko dito on my own expense na to ha. Kasi sa akin to, kasi free offer ko kasi to, on my own money na talaga to. Sa advertising, for example, maglalaan ako ng pera 1 month for about 500 peso. 500 pesos. So, month lang to na expense ko dito. For example lang ha, ngayon, sa month na yan, okay, sa ilalaan kong advertising na yan, kung sakali mang makakabenta ako ng 10 tao, like yung sabi ko kanina, yung 10 tao na head na yun na sure na bumili na talaga ng product, siguro may matitira pa dito or mauubos yung 500 ko na to within that period na month or ilang araw man siya magamit. So at least ang kinita ko doon is I do have a lot of followers. So dito mo siya makikita kung paano ko ni-return yung effort ko sa business na to. So I gain a followers. Alam mo ba, para sa akin, hindi to kawalan sa akin na mag-invest ako ng ganitong kalaking pera na 500 peso. Okay? Kasi, in return, kapag ka nag-open up ako ng advertising, talagang nagkakaroon ho talaga ako ng followers. So, that's the way how I set my criteria, like I set my accounts into trust. Kasi dahil sa followers ko, nagkakagain po ako ng trust sa kanila. So, hindi man pa sila bibili agad right away, pero in the future, they have chances na pwede silang bumili talaga at babalikan nila ako para makumbinsi ko sila or tawag ito, balikan nila ako dahil gusto na nilang bilhin yung item na yon. So, hindi ako talo talaga, in short. So, ganun yun. Ngayon, dahil na meron akong mga followers, trust na nakuha ako sa kanila, okay, in this worth of price lang na ginasta ko. So in that other hand, so anong sinabi ko nena? Okay? Yung labor na in-spend ko, like kakadaldal dito, kaka-promote ng mga product na yon, like napalitan agad yung pagod ko na yon. Kasi, hindi mo, mahal ako, kung ako lang ngayon tatanungin mo ha, mahal yung araw ko. Okay? Mahal ko yung araw ko, kumbaga parang ganon. So, kung mai-spend ako ng oras, gusto ko worth it yung ilalabas kong effort. Like, kailangan, in that day, kailangan talaga merong return yung labor ko. So, supposed to be, hindi po sayang yung na-spend kong effort din sa ganitong setup. So, ayun. So, that's why I offer it for free. Like, diba? Kasi naka-system na po ako. Sa sobrang
tagal na ng expertise ko. Like, sobrang skilled na ko talaga ako sa mga ganong setup ng system. So, meron akong pattern, kumbaga. Nasa isip ko pa lang, pero ayun nga, eto na nga, i-discuss ko na siya through investing my stocks, okay? And what else? So, na-mention ko na yung advertising, okay? Mag-i-spend ako ng ganong rate, ganito. Bayad na yung labor ko, bayad na yung ano yung kanina? Ayun, shared whatever price that I spend with this pattern. How much pera man yung pwede kong ilaan dito, wala akong pakialam kasi malaki naman yung balik naman sa akin. So, ganun yun. Ganun ko siya minamarket din yung sarili ko sa mga products ko. Then, the last part, okay, ito lang to, parang basic na ginagamit, tawag dito, naiisip ko lang. So, in the last part, yung risk factor naman na nakukuha ko is, okay, meron tayong na-i-encounter na nakawan yung item si seller. Okay? So, sobrang malaki yung problema na yan. In that situation kasi, hindi yan basta-basta na, hindi ako papayag na basta-basta makukuha yung item ng walang dispute. Kasi meron naman talagang dispute, okay? So, hindi ko pa nga lang alam kung paano natatanstruct yan sa shop ko. Kasi wala pa naman ng mga investors at wala pa namang usually nag-o-order sa TikTok shop ko. So, more on Facebook kasi yung mga more on blew up kasi yung alam mo na. Tapos, hindi ko pa alam yung system. Putang yun. Siguro ako. Wait lang. Sorry na. So, hindi ko pa alam yung system kung ano yung magiging kalakaran kapag nangyari yung mga ganong sistema. So, ngayon, since sa akin lahat obligado to, so malaki yung magiging sakuna dito kasi paano na lang kung mawala yung item na inilian mo doon. So ngayon, lugi na ako, ano pa yung ipang tatapal ko, 'di ba? Then, kung manakaw man siya, baka siguro hindi rin naman ako papayag doon. Gagawan ko siya ng paraan kasi I need to authenticate all the sales kasi hindi pwedeng papayag na lang ako na manakaw yung item ko ng ganon-ganon lang, hindi pwede. So siguro i-attach ko sa sa shop ko na kailangan payment first basis talaga kasi kung mawala man yung item na yon, supposed to be kailangan mag-dispute ng mag-transact kami ng dispute, then depende na lang kung may makitaan talaga na may pagkakamali yung seller or siguro yung nag-rider. Hindi ko pa alam kung ano yung possibility na mangyayari dyan. Mag-suggest na lang kayo kung sakaling seller ka at meron ka na experience, ayan, i-share mo na lang kamo sa akin. So, parang ganun yung sistema ko siguro. I need to declare na lang siguro sa shop ko na mas maganda kung payment first basis tayo. Then, ayun. Then, nga pala, for you to mention, payment first basis, meron din akong pinipiling buyers. Hindi ako pwedeng basta i-distribute ko yung item ng basta-basta lang, kung kani-kanino lang. So, I am very strict in my account. That's why I do post in my account na dummy accounts are not really welcome in my account kasi to avoid na lang din na in that circumstances na mawalan ako ng item. Like, ang mahal-mahal ng mga item. So, ano na lang yung ipang-aabuno ko. 'Di ba? Kawawa naman yung seller. Kawawa. Ako talaga yung kawawa, in short. Ngayon, ano pa ba?
Okay, namimili po ako ng mga buyers. So, ayun, i-discuss ko na lang yan through private discussion sa GC. So, PM nyo na lang ako kung sinong gustong mag-set ng appointment, like, para magawa na natin ng GC, like, di ba, makapag-usap-usap na tayo, ganon. Okay, so, okay na. Clear na masyado, no? So, i-delete ko na. Okay, ito yung second, plan ko. Wait lang ha, kasi nakakalimutan ko yung gustong kong sabihin eh. Babalik-balik lang ako saglit ha, kasi i-recap ko lang yung isang ko. Okay. Balik tayo. So, na-recap ko na rin naman ha. Wait lang ha. Dito tayo sa last part ng expenses. Kita nyo ba ako? Okay, dito tayo sa last part ng expenses. Kasi, sa sobrang dami na pwede kong, sa sobrang dami nang iniisip ko, gusto ko nang talaga siyang ilabas na lahat. Kasi, pag nakakalimutan ko, marami akong inasikaso sa business ko. So, gusto ko nang, as soon as possible, gusto ko na siyang, di ba, pag-isahin. Ganon. So, expenses, okay, i-analyze lang natin ulit yung pinaka-expenses ng company. Okay, company expense. Okay. So, ngayon, sa item, dito tayo sa item, company ang expense na lang, ganun. Okay. For example, yung item na yon is nasa 1 month kasi yung duration time niya bago siya dumating sa Pilipinas. Okay? 1 month duration yung 1 month duration. Shipping. Okay? Ngayon, since you are the part of the owner of my company, so you need to understand na meron din tayong allowable na mag-i-start ng investment circulation natin. Kung hanggang kung kailan mag-uumpisa yung tawag dito, yung kita. Kasi since hindi naman natin mabebenta yung product kung wala pa sa atin. So supposed to be, mag-aantay pa tayo ng 1 buwan para natin siya mailabas. So meron tayong tinatawag na 1 month grace period. 1 month grace period. Okay? So, sa 1 month grace period na to, supposed to be, saka pa lang siya mag-i-start ng, tawag dito, work. Okay, mag-i-start na tayo ng work dito. So, yun, ililista mo kung kailan talaga, kailan ka nagsimula ng, kailan dumating yung item, okay, kailan natin sisimulan yung trabaho na yon para tayo kumita. Okay, so ganun yun siya. Ang total, for example, yung expenses na pinanggagalingan ng pera ko, okay, or pinanggagalingan ng pera na inilaan nyo dito to my logo sticker. Okay, napupunta ho siya sa logo stickers. Yan, ini-imprinta ko po yan. So, nagkakahalaga ho yan, yung pinaka-max lang na binayaran ko is
kung i-estimated ko lang ha, yung pwedeng pagkabitan ng pinakamura na ha, 300 peso PHP. Okay? Yan siya, logo sticker lang yan. Sobrang mumurahin lang to ng logo sticker. So, ayun, kung makita niyo man yung logo sticker ko sa mga item ng tindahan ko, check na lang, ganun yung itsura na. Yung non-white top coat ko dyan, tingnan mo kung ano yung sticker niya. So, ganun yung itsura niya. Medyo naka-emboss kasi yan. So, magandang quality din naman ng sticker yan. Kaso medyo mabilis lang siyang, kung tutuklapin siya, mabilis lang siya matuklap. Pero magandang quality siya kasi naka-emboss kasi siya na sticker. So, yun yung napili ko. So, ganito. Meron tayong logo sticker. Meron tayong logo sticker. Okay, for example, yung napili mo or napili kong pag-iimpo ka ng stock is yung mga bottles, like mga gel polish, top coat, yung glue, okay? For example, yung bottle. Dito, sulat natin. Ito yung tawag dito. Ito yung mahal na bottle. Yung pwede nating paglaanan ng pera natin. So, ang isang bottle kasi na yon is nasa 100 pesos each. Okay? Empty bottle to ha. So, ayun. So, yung bottle, nandito na. Yung logo. Ano pa next? Shipping fee. Okay? Ini-include ko na po yung shipping fee dito kasi, okay? Kasama naman talaga yan na babayaran natin. Hindi naman siya pwedeng diretso kasi yan sa bahay ko. Like, medyo expensive yung shipping fee na yon. So, dadaan pa siya sa ibang country na warehouse bago siya paparating dito sa bahay natin. So, merong international na shipping fee, meron ding local na shipping fee. So, for example ha, ang pinaka magagasta dito, depende po siya sa gaano kadami yung volume ng product. Depende siya. So, nagkakaiba-iba po yung pricing nito. So, for example, ang pinaka-max lang na babayaran mo, for example only, ha? Depende siya sa dami ng product. Okay? Ilalagay ko na lang dito, depends on volume. Okay? Yan. So, yung shipping fee, international na at yung local. For example, narating na yung paparating pa lang yung item, binayaran ko yung shipping fee doon. So, ayan, nandito na yung product. Ngayon, kapag i-deliver na natin yung item sa designated na mga buyers natin na napili ko, supposed to be, may shipping fee pa kasi yung store ng TikTok. So, yun, babayan pa rin kasi natin yon. So, depende na lang kung magkano ang ililista pa rin natin yan, okay? Magiging hands-on na lang po tayo na tulungan niyo rin ako. Hindi lang pwede na ako lang yung gumagawa ng So, siguro minimal lang yung pwede nyong gawin. So, at the same time, meron din kayong may suggest sa akin na anong dapat kong gawin, ganito, ganyan. Magtulungan lang tayo. So, meron tayong shipping fee. For example lang ha. Okay, so since nakalimutan ko tuloy. Shipping fee, ano pa bang next na mga expenses? Wait lang ha. Ibalikan ko lang ulit kasi nakalimutan ko. Sorry na. So far naman, na-mention ko na pala, pati yung advertising at saka labor cost ko. So far naman, ito lang yung karagdagan sa hindi ko pa na-mention na expenses. So far naman, wala naman na siguro akong maidadagdag pa siguro dito. At naipaliwanag ko na rin naman. So far, yan lang naman yung costing ng expenses ng item sa sa product natin. So, nasa 1/4 yung magagasta natin. Para mga ganon, okay? So, it's either kukunin ko yan sa
part ng pera mo or kukunin ko sa part ng pera ko. Ganon siya. Okay, paki-screenshot na lang para matandaan nyo. The next is, dito na natin ipapasok yung rules and regulation ko. Okay? Meron akong gagawin na rules and regulation ko. Medyo strict policy tayo dito kasi pera to ng ibang tao yung gugugulin ko. So, kung meron man tayong mga i-add na mga suggestion, please do PM me kasi gagawa ko ng GC natin. Mag-set up tayo ng personal meeting. Bahala kayo kung anong trip nyo sa buhay. Open ako dyan. Ayun, siguro kung sulat kamay naman yung magiging proseso neto, which is better, pipirmahan na lang natin. Then siguro i-aano na lang natin, tawag dito, notarize. I don't think so kung papayag ba yung lawyer. We will see kung ano man yung pwedeng ano natin. So ayun lang so far. Tapos kung sakali man yung kalalabasan nito magiging successful naman, 'di ba? Hindi lang kasi isang product yung pwede nating ibenta. Okay? Pangalan ko, relationship ko sa inyo. So, ang kailangan ko lang is yung mga long-term partners dito. Kasi, alam nyo, ang hirap sa part ko na mag-isa lang ako. Hindi ko kayang solohin lahat. Hindi ko siya kaya, to be honest, hindi ko siya, may pera man ako o wala, hindi ko siya kayang solohin ng mag-isa. Okay? So, ganun yun siya. Then, ano pa? Wala naman na siguro, no? O sige na, so, sa ngayon yan lang yung mga naiisip ko for today. So, ayun, maraming salamat sa pakikinig. So, sana may mga nakuha ka. Then, I'll meet you soon. Bye-bye.